Hinabol ng mga tauhan ng DOTR ang isang bus na kanilang sinita sa Parañaque sa gitna ng kanilang operasyon kontra Colorum. Na-impound ang naturang bus sa Colorum umano at kasama sa 15 sasakyan na natiketa ng Temporary Operator's Permit. Sa kabuuan, 17 traffic violations ang naitala ng mga otoridad sa Parañaque, Pasay at sa Bacoor, Cavite. Layunin daw ng operasyon na mahuli ang mga Colorum at tiyakin ang kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan. Magandang hapon po. Hindi lang ang paghabol at pagbuntot ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ang nasaksihan ng GMA Integrated News. Pati ang bahura sa lalim ng dagat ay nakitaan din ng matinding pinsala na posibleng hakbang daw para hindi tayo makapangisda roon. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 ng umaga nitong Huwebes habang papalapit sa Baho de Masinloc, nadaanan namin ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito pa ang nag-radio challenge sa mga Pilipino, pero tumigil na ito sa kakasunod sa BRP Dato Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang marating ang 28 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Bago mag-alas 8 ng umaga, sumalubong na ang malaking China Coast Guard ship. Kasunod nito ang mga Chinese Maritime Militia Vessel, mga malalaking fishing boat na kontrolado ng China Coast Guard. Ito ang hudyat ng pagbaba ng crew ng BRP Tamblot para ibaba ang mga rubber barriers sa gilid ng barko. Baka raw kasi ulitin ng mga barko ng China na dumikit at posibleng magkabanggaan. Ilang beses tinangkang humarang at malapitang dumaan sa harap ang China Coast Guard ship, pero naiwasan naman ng kapitan ng mas maliit na BRP Dato Tamblot. Habang nakikipagpatintero sa mga Chino, isang eroplano ng BFAR ang paikot-ikot. Ilang beses din nag-radio challenge ang China Coast Guard na sinagot naman ng mga taga-BFAR. Pagdating ng BFAR sa 1 nautical mile mula sa Bahura, dali-daling nagsidatingan ng mga mangingisdang Pilipino. Namahagi noon ang BFAR sa 19 na Filipino fishing boat ng 21,000 liters ng crudo at grocery items at bigas. Ganito ang itsura ng refueling na isinasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga kababayan nating nangingisda dito sa Baho de Masinloc. Habang kinakargahan ng kanilang mga dalang drum, nakabantay naman ang mga malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Ang floating barrier na inilagay ng China hindi pa rin natanggal ng BFAR dahil sa pangaharang at pagbabantay ng China Coast Guard. Tinangka nila itong alisin noong gabi ng Huwebes, pero nabigo ang mga diver dahil nagbabantay raw roon ang China Coast Guard. Biyernes narating ng GMA Integrated News ang Bahura gamit ang rubber boat ng BFAR, pero hinabol at binuntutan kami ng ibinabang rubber boat ng China. Nakausap namin dito ang mga Pilipinong mangingisda na sanay na raw sa pagmamasid ng China. Hindi naman daw sila pinakikialaman ng mga Chino kung hindi sila tutungtong sa mismong bahura o lalapit sa bukana o lagusan papasok ng lagun. Nabigyan ako ng pagkakataong sumisid roon kasama ang BFAR. Ang tumambad sa amin, tila namumuti at durug-durug ng mga bahura. Maliliit na isda na lang ang aking nakita. Ang mga isdang nabebenta sa mga palengke, hinuhuli pa raw sa mas malalim na parte sa palibot ng bahura. Sabi ng BFAR, posibleng may kinalaman dito ang mga Vietnamese at Chinese fishermen na gumagamit ng cyanide sa pangingisda. Kwento raw sa kanila ng mga mangingisda, sadyang sinisira ng China ang Baho de Masinloc para di pangisdaan ng mga Pinoy. This is clear violation. This is a clear case of IUU fishing, and China being, if I'm not mistaken, being a signatory to the UNCLOS, so they're committing a violation. Pinauubaya na raw ng BFAR at PCG sa DOJ kung muling irereklamo ang China dahil dito. Habang paalis na ng Baho de Masinloc, sumabay pa rin ang China Coast Guard hanggang nakarating ng 12 nautical miles mula sa Bahura. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatuwang ng BFAR na magbantay sa Bahura, hindi pa rin katanggap-tanggap ang pananatili ng China sa Baho de Masinloc. Sa ngayon, may rotational deployment na ang BFAR at PCG sa Bahura para malayang makapangisda ang mga Pinoy at hindi iharas ng mga Chino.
Dahil dyan, posible na raw dumami ang huling isda roon na inaasahang magre-resulta sa mas murang presyo sa mga palengke. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. May amihan pa kaya malamig pa rin. Pero ang kakapusan ng ulan dahil sa El Nino inaasahang titindi pa. At ang mga probinsyang nakararanas na ng tagtuyot dahil dito, posibleng madagdagan. Nakatutok si Jonathan Andal. 44 degrees Celsius, ganyan kataas ang damang init kahapon sa Legazpi City sa Albay, ngayong may strong at mature El Nino. Pero sabi ng Pag-asa, hindi pa natin nararanasan ang matinding epekto ng El Nino lalo't hindi pa tapos ang amihan season na nagdadala pa ngayon ng malamig na hangin. Wala pa po tayo doon sa tinatawag na warm and dry season months natin. Mas matindi po ang ating pang mararanasan sa mga susunod na panahon. Ito pong El Nino ay posible pong up to March, April, May ay mararanasan pa rin po natin. Pwede po siyang mag-extend up to June. Dito sa Metro Manila at iba pang panig ng Luzon, posible raw umabot sa 40 degrees Celsius ang damang init. Sa ngayon, 41 na probinsya na ang apektado ng El Nino ayon sa Task Force El Nino. Pero inaasahang madadagdagan pa yan ng 10 probinsya sa pagtatapos ng Pebrero. Sa mga rehiyon nga ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula, may naitala ng 151 million pesos na pinsala sa agrikultura. Kaya bilin daw ngayon ng Pangulo, bantayan ang presyo ng mga bilihin, ang food security, pati na ang mga supply ng tubig, kuryente, gayon din ang sektor ng kalusugan. So far, wala pa pong naitatala ang Department of Health na anumang outbreak. Kung meron po tayong kakulangan ng malinis na tubig na maiinom, so pwede pong magkaroon ng cholera, typhoid. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Matapos ang rollback sa petrolyo, taas presyo ulit ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang UniOil, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos kada litro ay tataas sa presyo ng gasolina. 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa presyo ng diesel. Tugmayan sa inaasahan ng Department of Energy dahil daw sa tumataas na demand kasabay ng tensyon sa Middle East, partikular sa Lebanese border. Grader operator patay matapos mahulog sa bangin. Sa Camarines Sur, isang truck naman ang sumalpok sa isang bahay. Paspasan natin ang mga balita sa probinsya. Truck bumangga sa bakod ng isang bahay sa Pili, Camarines Sur. Sa lakas ng impact, halos nayupi ang harapan ng truck. Nasira rin ang isang poste ng kuryente. Sugatan naman ng driver at pahinante na dinala sa ospital. Truck sumalpok sa nakaparadang pickup truck sa Sorsogon City. Inantok daw ang driver ng truck habang binabagtas ang pakurbang bahagi ng maaksidente. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng truck. Walang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Isa, patay matapos tumagilid ang isang truck ng tubig sa Kalinog, Iloilo. Nawalan ng preno ang truck at sinubukan ng driver na igilid ito sa kalsada pero tumagilid ito. Naipit sa loob ang driver na nakuha man ay pumanaw kalaunan. Ligtas ang kasama niyang safety officer. Pareho silang nagtatrabaho sa isang kontraktor ng itinatayong dam na proyekto ng Halaur River Multipurpose Project Phase 2. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamunuan ng JRMP2 sa kontraktor para mabigyan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng driver na wala pang pahayag. Grader operator patay matapos mahulog sa bangin ng minamanehong grader sa San Vicente, Palawan. Base sa investigasyon, sinusundan ng grader ang isang dump truck. Iniwasan daw nitong bumangga sa truck pero sumalpok naman ito sa malaking bato kaya nahulog sa bangin. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 78 nang nare-recover na bangkay sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Patuloy ang paghahanap sa siyang pang nawawala. Yan ang tinutukan ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mahigit isang linggo matapos ang pagguho ng lupa sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Umabot na sa 78 ang na-recover na mga bangkay. 88 sa mga ito, kumpleto ang mga parte ng katawan ng mahukay. Sa ngayon, may siyang pang pinaghahanap. Kahapon, mabilis na bumaba ang bilang ng mga nawawala. Mula sa 32 noong umaga, nasa 18 ito kagabi. Sabi ng mga otoridad, natukoy na raw ang pagkakilanlan ng ilang bangkay.
Ayon sa response cluster, nasa 1,500 pamilya ang nananatili sa evacuation centers. Hinihintay pa ang go signal ng Mines and Geosciences Bureau kung ligtas na bang makauwi sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na mula sa ibang barangay. Patuloy naman ang paghahanda sa tent city na magsisilbing temporary shelter ng mga taga-barangay Masara at Mainit. Nagpapatuloy rin ang paghahatid ng healthcare services at psychosocial activities. Kasabay ng retrieval operation sa mga residente ang pagligtas sa mga alagang hayop na naiwan sa mga bahay ng mga lumikas, tulad ng 2 aso at 19 na mga manok na ito. May na-rescue ring Belgian Malinois na natrap sa loob ng isang bahay. Dinala ang mga hayop sa isang shelter. Nagbigay ng bakuna at nagpakain din ang provincial vet sa mga alagang nasa evacuation centers kasama ng kanilang mga amo. Para sa GMA Integrated News, Jill Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Dinagsa ng mga gustong mag-donate ng dugo ang isinasagawang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross ngayong araw. Nakakatulong din tayo sa mga nangangailangan ng maraming tao na nangangailangan ng dugo. Gaya nila, pwede ka ring makasagip ng buhay. Magtungo lang sa Ever Commonwealth, Quezon City dahil tuloy-tuloy pa rin po ang bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Huwag na magpahuli at maging isang bayaning kapuso. Pinakamababa sa loob ng 2 dekadang antas ng walang trabaho na inanunsyo ng gobyerno kamakailan. Pero hindi basta trabaho ang hiling ng ilan sa isang job fair tulad ng isang palipat-lipat daw dahil sa endo. Nakatutok si Mark Salazar. Sabi nila marami namang trabaho basta wag ka lang mapili. Congratulations once again to our hired on the spot, Mr. Alfred Morales. Kaya ba itong si Alfred nakailang apply na? 6 na beses na siyang nagpalit ng trabaho sa loob ng nakalipas na 6 na taon. Na-endo lang po ako, 5 months. Tapos another job po ulit. Anong mga trabaho yun? Karamihan po kasi sa sales eh. Sa sales. Sa sales? Opo. So ngayon, ang inasahan mong trabaho ay? Sa sales personnel po. Hindi pa na-endo rin yan? Opo, na-endo din po. Kailangan lang po kasi ngayon ng trabaho, sir. Tapos another job po ulit. Maraming ang pwedeng pasukan si Alfred. Total, nakatapos naman siya. Pero yung dekalidad na trabaho ang gusto niya sana. Gusto ko po talagang goal ko ngayon, makaalis po ng bansa eh. Bilang? OFW, sir. Ganun. Sa Korea. Korea? Anong trabaho sa Korea pangarap mo? Kahit yung ano lang, sir, sa mga production worker, mas madali pong makaipon. Kasi mas malaki po yung sahod. Sa huling bilang ng Philippine Statistics Authority, mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho. 96.9% ito ng Pilipinong nasa working age. Kaso, mahigit 6 na milyon sa kanila ay underemployed o may trabaho pero naghahanap pa ng iba o dagdag oras dahil kulang sa kita. Si Diana kinakagat na ang kahit na anong trabaho. Contractual lang po kasi. Finish contract ko po yun. Ganyan ba lagi? Opo. Hindi na nire-renew? Opo. Kasi po, senior high school graduate po. Ang 54 anyos na si Juancho Samones ang pinakamay edad na nakilala namin. For your work experience, so nag-work kayo as cook? Cook po. For ilang taon kayo nag-work dito? Ma'am, 20 years. 2 dekadang cook sa barkong pangisda si Mang Juancho pero dahil na-retrench siya, napabilang siya sa 1.6 million na unemployed. Walang kuha ng budget kaya ganon, hanap ng trabaho. Mga anak niyo ba? Nag-aaral po. Ay, nag-aaral pa. Ang panganay ko, 18. Tapos pangalawa ko, 17. Yung pangatlo, 12 years old. Elementary naman ang natapos ni Mang Angel Pico na namamasada bilang tricycle driver. Kumikita rin naman ng kahit pa paano, napaaral din yung mga anak. Katunayan, lahat ng 4 na anak ni Mang Angel ay napagtapos niya ng kolehiyo sa kanyang 300 to 500 na arawang kita na may kasamang 5-6. Sa trabaho ni Mang Angel, walang pahinga, walang retirement. Hanggang kailan pa ho kayo magtatrabaho? Hanggat malakas siguro kasi hindi man kami nakakasali sa
senior na yung... Walang retirement? Wala Tsaka yung social pension, di man kami covered. Nakakasali. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Mag-uumpisa na ang anihan ng palay ngayong buwan. Dahil dyan, inaasahang may pagbaba sa presyo ng bigas. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng Federation of Free Farmers na pumapasok na raw kasi ang mga bagong ani. Kaya dumarami na rin ang supply ng bigas sa merkado. Pero kaunti lang daw ang inaasahan tapyas sa presyo ng bigas. May posibilidad daw kasi na bumaba ang ani dahil sa El Nino. Mahirap din daw na pababain pa ito sa 50 pesos kada kilo. Mahal pa rin daw kasi ang kuha ng palay sa mga magsasaka o farm gate price na nasa 31 pesos per kilo. Kaya pag naipasa na ito sa retailer, ibinibenta na ito ng 55 hanggang 56 pesos kada kilo. Glow up baka mo. Abay lalaban dyan ang isang dating nasangkot sa rambulan na ngayon ay may-ari na ng isang parisan. Ang kanyang kwento alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. 7 taon ang nakalipas, ibinalita namin ang pagrampa ni Deo Balbuena aka Diwata sa presinto matapos ang rambulan nilang magkakaibigan sa Pasay. Kung dati sa presinto ko siya nakausap, ngayon sa patok na parisan business na niya sa Jokno Boulevard. Natatandaan mo pa ako yung nag-cover nung nasa presinto kayo? Yes naman. Yan ang moment na hindi ko makalimutan. Okay. Napareminis pa si Diwata nang muli kong ipapanood sa kanyang aking report noon. Parang sabi ko, ako ba to? Parang hindi ako makapaniwala na ako yun. Kumusta na kaya ang mga nakaaway noon? Okay naman na kami. Kumbaga parang nagkapatawaran na kami. Ang pila sa kanyang parisan, tila box office. Sa litsyong kawali, chicharong bulaklak, sabaw ng pares, soft drinks at only rice sa halagang 100 pesos. Solved na raw ang mga customers. Sobrang lutong, malasa. Ang sarap. Kaya pala binabalik-balikan. Masarap po, tapos madami, I think, for the price of 100. Sobrang sarap ma'am, kahit mainit. Oo, titiisin yung init basta masarap. Siyempre ako ang nagluluto, oo. Ako ang nag-create ng timpla, ako na din ang nag-ano ng sabaw. Minurahan ko talaga, very affordable. Hindi raw naging madali para kay Diwata ang pag-abot sa tagumpay. Nag-construction worker muna bago nagsimula ng maliit na parisan. Payo niya sa mga dumaranas na mga pagsubok. Importante kasi malusog ka lang at wala kang inaapakan na tao. Kung ano yung pangarap mo, anong gusto mo, sundin nyo lang. Kung nangarap ka, gawin mo kaagad, aksyonan mo. Tunay nga namang ang paglagapak sa lupa, hindi dapat maging dahilan para malugmok at sa halip, bangon agad at sabayan ng sipag. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.